El, ipakilala mo na si Mayor Alon tsaka si Congressman Oka. Hindi lakay. Ay, hindi ma. Iba yung binigay ng researcher natin Ibang pangalan to. Iba rin ang makikita ko rito. Ikaw talaga. Iba kasing lumapit dito sa atin Pero ito pagandahan lalaki daw. Ganon. Ito na lakay, papakilala ko na. Huwag na nating patagalin pa dahil ang ating makakasama. Bagamat kilala siya sa buong Pilipinas lakay dahil siya ay naging senador. Naglingkod na siya bilang senador. Pero ngayon ay tumatakbo siyang alkalde ng lungsod naman ng Caloocan. At konting background about him lakay, maliban sa former senator siya ay graduate ng cum laude na sa PMA Marilag class of 1995. Taray naman ito. At siya lakay ay may master's degree, Master of Public Administration, major in Public Policy and Program Management sa University of the Philippines. Scholar ng bayan. At yan na ilakay noong 2002 and 2005. Kumuha rin siya ng postgraduate program sa Harvard University. Taga-Harvard din pala siya. Yes, at bilang sundalo naman lakay, siya ay nabigyan ng mga medalya dahil sa naval operations laban sa mga terorista, smugglers at yung mga pirata lakay. At siya lakay ay kilala bilang medyo hard critic ng former administration ng former President Rodrigo Duterte. Best friend niya yun lakay. Ganun ba? Adlib ko na lang yun. Wala po yun sa research. Pero inadlib ko lang. Hindi lang si President Digong. Sino pa? Yung small but terrible. Ayan. Dating Pangulong GMA. Former President Gloria Macapagal. Kaya nga ito, may award din ito Oakwood Award. Alam mo, naalala ko lakay parang college ba ako noon? High school. Parang college yata. Pinapatanda mo yung senator. Pinapanood ko kasi lakay. Alam mo na. Tsaka nakikinig ako ng radyo lakay. Okay, sige. Pakilala mo ang na. ating makakasama lakay, ipapakilala ko ba? Former Senator Sani Trillanes. Sen, good morning po. Antonio Defort. Lagyan mo ng Defort. Ayan. Kompletuhin ko na. Antonio Sani Trillanes Defort. Sen, good morning. Magandang umaga po sa inyo, Lakay Deo at Sister L. Good morning at po. Sa ating mga listeners. At bago natin natanungin si Senator Sani Trillanes, hindi siya nag-iisa. Ipakilala mo rin Ipapakilala ko ang kanyang riding in tandem. Ayan, ang kanyang partner. Yes, tumatakbo rin kasi lakay, kaya riding in tandem sila. Ang ating makakasama na isa pa, anak siya lakay ng dating alkalde ng Caloocan, Mayor Ray Malonzo, at siya ay naging konsihal ng Caloocan City Councilor siya before, at lakay isa siyang profesor. Yes, professor ng Mapua University. At isa rin siyang dating aktor. Former actor ang ating po makakasama, ang tumatakbong Vice Mayor ng Caloocan at kasama po ni Senator Sani Trillanes ay si Sir Christopher, si Prof. PJ Malonzo. Sir, good morning po. Magandang araw po sa inyong lahat, Deo Lakay at Sister L, at sa lahat po ng tagapakinig ng Damdaming Bayan at DCRH. Ayan, ito ba yung sinasabi na sa Caloocan na kumbaga si Haji kilabot ng mga kolehiyala? Ito naman kolehiyala killer. Ikaw na kung ano yung sinasabi mo. Hindi na lang ako sasagot. Ganun ba? Anyway, dito na tayo kay Senator Sani Trillanes. Yes. Senator Sani Trillanes, tagal mo di bumasal dito sa DZRH. Ayan, huling punta mo yata yun, senador ka pa. Ayan. Anyway, Senator Sani Trillanes, marami ang nagulat. Bakit ikaw ay kilalang nationwide? Ayan, maganda ang ginawa mo, fiscalizer ka sa Senado noon. Bakit hindi ka tumakbong senador? Mas bagay ka daw sa senador. Kesa ba't tatakbuhin mo ay pagka-mayor sa Caloocan? Una po, dahil tayo po ay nahikayat na tignan or pag-aralan yung pagtakbo. So, nilibot namin yung iba't ibang sulok ng Caloocan at doon natin nakita na medyo malubha yung sitwasyon at naisip natin na marami tayong pwedeng gawin. At ito rin yung aking paraan para to give back to my place of birth. Diyan ako pinanganak at lumaki.
sa Barangay 169 sa BF Homes. Kaya yun na ang naging direksyon. Then pangalawang reason ay nag-assess po yung mga kasamahan ko at nakita nila na mabigat ang pangangailangan sa sa pagtakbo o sa kampanya ng pagkasenador, lalo na pagka hindi ka kasama sa slate. Pag tumatakbo ka independent, medyo malaki-laki yung perang kakailanganin at hindi natin kaya po yun. Magkano ang dapat gastusin na isang kandidato sa pagkasenador para may chance ang manalo? Kung independent po, kailangan ka mag-raise ng mga 1 billion pesos to be competitive. Ano? Diyos ko po, Opo. 1 billion. Dahil lang isang advertisement slot sa TV, 1 million per minute po yan. Wow, ang laki pala. Mabigat po yan. So, mahal pala dito na sa DCRS TV. Mura dito. Mura lang po dito. Kaya pala Santa Macmang commercial natin dito, mura tayo. Ayan. So, ganun pala ang gastusin. At least may 1 billion ka, Senator, sir. Hindi na kagaya nung una, nung tumakbo ako nung 2007, 5 million lang yung na-raise ko. Nakakulong ako noon. Medyo malakas ang boses ng mainstream media noong time na yun. So, may tulak na ganun. Pero ngayon, nag-iba na. Especially with the social media age, nag-iba yung terrain. So, nung nanalo ka, nakakulong ka noon, Senator? Opo, nung 2007. Aba, mapakulong ka uli. Nakakulong siya doon, Lakay, at nanalo siya. Magpakulong sa uli. Walang gastos. Kasi di ba nakalaya si Senator na bigyan ng amnesty? Ay, tama. Ayun. Siyempre, ngayong napasubo ka na dyan sa Caloocan. Hindi naman siguro napasubo si Sen. Napasabak. Ayan. Napasabak. Ayan. Ano nga para sa mga taga-Caloocan? Ayan, ano ang nakita nyo nga dapat unahin na ma-improve, magawa ninyo na tulong sa ating mga kababayan sa Caloocan, Senator Trillanes, sir? Base po sa ating pag-aaral, ang pangunahing problema ng Caloocan right now is yung korupsyon. Dahil mahigit kumulang 2 billion pesos po ang nawawala sa pondo ng Caloocan every year. At dahil dyan, nagsanga-sangay iba't ibang problema. Dahil dyan, nagkaroon ng problema sa basura. At dahil sa basura, nagka-problema sa baha. Yan. Magka-connected yan. Tapos, dahil napapabayaan yung mga mamamayan natin doon, ay lumagana po yung kahirapan. At dahil dyan, ay nagbunga naman yung kriminalidad. Kaya Caloocan po ang isa sa may pinakamataas na crime rate sa buong Pilipinas. So nagsanga-sanga yan. But if we take out corruption, tapos yung pondo na yan po ang maibibigay natin in terms of social services sa Caloocan, masosolve po yung iba't ibang problema ng ating lungsod. Ayan, si Professor PJ Malonzo, ha? Ang Colegiala Killer. Ayan. Gusto ko yung on the spot talaga, meron kang bansag kayo ay naging konsehal. Ito mga sinasabi ni Senator Trillanes na may mga ganyan palang issue ng corruption. Hindi ba nakita ito, Konsehal PJ Malonzo, ha? At sa inyong paikot, so ano ang dapat ninyong gawin? Pagbabago sa Caloocan, kung kayo po ay pala rin maging Vice Mayor, siyempre kayo maging presiding officer ng Sangguniang Panglungsod. Yes, Sir Deo, maganda po yung tanong nyo, no? Alam yung Colegiala? Mabait po ako. Pagtulog. Hindi ho, alam nyo, simula na naging konsyal tayo, ipinaglalaban na ho natin yung transparency. Actually, nag-file po tayo ng FOI nung tayo'y konsyal, pero hindi po ito napakinggan nung nakarang administrasyon. Kaya nga nung nag-decide po na tumakbo si MST po kasi ang tawag namin kay MST. Yan ang bansag namin saya kasi Mayor Sunny Trillanes. MST. Akala ko mista. Kaya ho nung simula nung tumakbo si MST, talagang hindi po kami nagdalawang isip na suportahan siya dahil yung pong pakikipaglaban niya sa korupsyon talagang alam naman natin. Simulat sa poll, yun ang kanyang stand.
Kaya ako, tingin ko, mas makatutulong ako sa kanya. Magiging vice mayor tayo para matulungan natin siya na linisin ang tuluyan ng Caloocan. Bakit ikaw, Konsehal PG Malonzo, bakit hindi ang tatay mo, Ray Malonzo? Kumusta ang father mo, si former Mayor Ray Malonzo? Ano bang ginagawa niya ngayon? Okay naman po. Sa katunayan, tumatakbo rin po siyang congressman po ngayon. Tumatakbong congressman. Akala ko nagkakarate na lang Kasama pa rin po yun. Kasama pa rin yan. Pero thank you po Sir PJ. Ako lakay may katanungan ako kay Sen kasi ayon sa ating pagre-research, matindi pala ang nararanasang baha dyan lakay tuwing malakas yung mga biglang buhos ng ulan dyan sa Caloocan. At matindi rin yung problema, of course, yung sa traffic. Medyo buhol-buhol yung traffic. So ano po Sen ang nakikita nating solusyon yung itong mga tagal ng problema muna dyan po sa lungsod ng Caloocan? Diyan po, iba't iba yung areas, iba't ibang district, iba't ibang causes ng pagbaha. For example, dito sa District 2, ang primary cause diyan is nabarahan na yung mga main waterways, yung mga ilog diyan nabarahan dahil may mga iba't ibang mga construction. So kailangan mahanapan ng dadaluyan. Tapos marami din tayong mga naisip na mga pwedeng solusyon kagaya ng mga ginagawa. Hindi lang dito sa iba't ibang bansa, dito sa BGC meron silang mga floodwater detention system na kung saan maghuhukay sa ilalim tapos doon muna dadalo yung floodwater pagkawala na dahan-dahan pinapump out yan. Yung iba naman basic lang yung reason yung nabarahan dahil yung mga drainage system dahil sobra ang basura. Oo. So yung mga ganon malilinis yon, kayang maayos yon. So iba't iba ang reasons at iba't iba rin ang solusyon na pwede nating gawin. Senator Trillanes, sir, ayan, sabi nga ng dating Pangulong Ninoy Aquino, sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Hindi lamang ito pang slogan o pang poster. Ito ang mga prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon. Ayan, Senator Trillanes, sir, ang Caloocan po ay batay sa research. Kabilang po ang Caloocan sa Metro Manila. Ang mataas po ng bilang ng mahihirap. Ayan, poverty ang malaking problema dyan sa Caloocan. So kung kayo po ay papalarin na maging mayor, paano yung susolusyonan ito? Matulungan natin mga kababayan dyan sa Caloocan na mahihirap. May short term po at saka may long term. Itong short term, ang gagawin po natin, gagawin nating business friendly yung ating lungsod. Magbibigay tayo ng mga tax incentives, tax holidays dun sa mga bagong negosyong itatayo dito sa Caloocan para mag-empleyo sila ng mga taga-Caloocan. Kasi ang nangyari, nagtaasan kasi yung amilyar tsaka business taxes kaya naglipatan sa San Jose del Monte, sa Valenzuela yung mga negosyo. So bababaan natin yon para mahikayat natin yung mga negosyante bumalik at mamuhunan at mag-employ ng mga taga-Caloocan. Ultimately yan yung yung magiging solusyon natin sa poverty kung magkakaroon ng mga nagtatrabaho. Long term naman, skills training and education. Kaya mag-i-invest kami heavily dun sa education ng mga estudyante para masuportahan sila, makatapos sila ng pag-aaral so they can be employable. Doon naman sa iba, even mga out of school youth, magkakaroon kami ng mga programs to provide them yung skills training. Tapos na rin, we will be dealing with mga employers, even yung mga placement offices para pwede mag-abroad kung ano man para makatulong na magkaroon sila ng trabaho. So yan po ang ating mga plano
to address poverty. Ayun. Susugan ko lang yung sinabi ni Sen, nabanggit niya yung trabaho, lakay, of course, edukasyon. Si former Councilor PJ Malonzo palalakay kabilang sa kanyang advokasya yung pagdadagdag ng trabaho sa bawat mga pamilya dyan sa Caloocan. Pero sir, paano nyo po ito magagawa? At bilang dating professor din po, ano ang inyong magagawa para naman mas mapataas, mas mapaangat po ang kalidad ng edukasyon ng atin pong mga kabataan dyan sa Caloocan? Opo, Sister El, yung pinanggalingan ko po kasi bago po ako maging professor sa UST, nagtuturo, sa Mapua po, nagtuturo na rin po kami ng mga training. Nagkaroon din po kami ng training center. Kaya isa po sa mga naging programa ko nung naging konsehal ako ay yung pong mga trainings to employment programs. Marami po tayong mga nakapartner ng mga malaking kumpanya rin na nakapagpasok po tayo ng mga ilang mga estudyante na naging empleyado na ng mga malalaking kumpanya. Kaya kung sa advokasya ng ating Senator Trillanes, ganun din po ipagpapatuloy po natin yung mga ganong klaseng programa. Alam nyo, Konsehal PJ Malonzo, ayan, yung ang ginagawa ng ibang LGUs, pag kami mapapasok na company sa kanilang lugar, nirequire nila na dapat ewan ko ilang percent dapat ang kuni empleyado ay taga ron mismo sa kanilang bayan. Ganito rin ba ginagawa yun sa Caloocan nung isinulong mo ito, Konsehal PJ? Opo, nagkaroon din po kami ng nung naupo tayo, nagkaroon din ito ay mga ordinansa noon. Usually po, mga 70% dapat. Ang i-employ ng minimum po dapat 70%. Maganda yung ganun lakay kasi para yung mga tao dun sa lugar ay employed, may trabaho. Ayan, marami tayong kilalang ganyan. Sa Carmona, si Mayor Roy Loyola. Sila Mayor Dalia. Ayan, Mayor Dalia. Ayan. Pero lakay, may magtatanong muna kina Senator Trillanes at former Konsehal PJ Malonzo. Ang ating kasama na si Edwin nandiyan sa Caloocan. At mayroon siyang kasama. Magtatanong po sa inyo, Sen. Si Mayor Along malapit na ba o si Congressman Oka. Alamin natin lakay kung sino ang kasama ni Edwin ngayon. Nasa ating linya, RH23, Edwin Duque. Edwin, sino ang kasama mo? Ano ang kanyang katanungan sa ating mga bisita ngayong umaga? Edwin. Yes, Besilin Deo at kay Antonio Trillanes. Si S.D. Antonio Bulitao, isang residente dito sa Barangay 86. May itatanong sa kay... anong barangay, Edwin? Ano yung tatanong mo kay... Edwin, anong barangay ulit? Barangay 86. 86. 86 po. Ano yung tatanong mo kay Mayor Trillanes? Sir, good morning po. Sir, kung sakaling manalo po kayo, ano pa po bang mga pagbabagong pagagawa nyo sa Caloocan? Marami po, no? Marami tayong planong gawin. Una, i-address natin yung mga pangunahing problema sa City Hall, yung korupsyon. Yung sa buong lungsod naman, yung problema sa basura, baha, traffic, yung lumalalang kriminalidad. Yan yung mga na-experience everyday ng mga kababayan natin. I-address natin yan. Tapos, yung mga social programs, yung mga benepisyo, yan po ay sisimulan natin sa Caloocan kasi napag-iwanan na po, no, compared sa iba't ibang lungsod ng Metro Manila, ang Caloocan ang may pinakang kaunti na social programs. So ngayon, yan po ang bibigyan natin ng prioridad. Dahil lang noong mga nakarang administrasyon, ang inuna ay yung pagpagawa ng mga bilyon-bilyon na gusali na hindi naman napapakinabangan ng mga ordinaryong mga taga-Caloocan. So yan ang mga bibigay natin. Magkakaroon tayong benepisyo sa senior citizen, sa mga estudyante, magpo-provide tayo ng trabaho sa mga manggagawa. So yan po ang mga gagawin po natin. Sir, salamat po. Sir, meron po akong dagdag na concern. Namihasa si Kuya. Sir, medyo matagal na po ako dito sa area ko, akong guardia. Napapansin ko po dito na napakarami po ng mga batang babaeng mga minor na
may mga bit-bit na mga puro plastic na sinisingot ito. Ayun. Paano po ba natin mag-solusyonan ito? Rugby, boys, rugby girls. Naku, Diyos ko. So, yan, una, kailangan natin kasi yung mga bata, magkaroon sila ng pagkakataon na bumalik sa eskwela kasi doon dapat na nagugugol yung kanilang oras. Pero itong mga kaakibat niyan yung problema sa illegal na droga no. Iyaan papaigtingin natin yung operations natin with PDEA and local police para masabat yung mga pushers at dealers. Then meron tayong mga rehabilitation programs. Doon naman sa demand side na tinatawag, doon sa mga gumagamit. We will be having a partnership with the church, yung Archdiocese of Caloocan, at meron po sina Cardinal David na rehabilitation program na pwede na nating i-revive at i-expand hanggang dun sa sa north na Caloocan. So buong Caloocan na pwede natin i-adapt yung rehabilitation programs nila para kagaya ng mga ganyang mga bata na lulong sa ganyang mga illegal na substances, magkaroon sila ng panahon matanggal sa sistema nila yan. Ayan, sandali lang kuya. Di tanungin na rin natin si Professor PJ Malonzo. Ayan, kasi mga bata ang mga ito. Youth. Bilang isang profesor, konsehal, Professor PJ Malonzo, ano mga dapat tulong na gawin pa natin sa mga bata ito? Pwede bang lang private tutor o kaya gawin mo scholar ang mga ito? Kawawan mo yung mga bata? Pwede po. Actually, Sir Deo, maganda po yung sinasabi nyo. Kasi kailangan din po natin alamin kung ano yung root cause. Ayan. Kung bakit nila ginagawa yun. Baka mamaya meron din silang problema sa kanilang pamilya. Ayun. Diba? Yun yung hindi natin madalas na nakikita. Madalas na tinitingnan lang natin. Nag-a-addict lang sila dahil mga pasaway lang. Baka yung underlying reason. Ayan. Siguro, we need to address that. Alamin natin. Kaya nga maganda rin po na yung buong pamilya, concerns ng pamilya, maasikaso natin. At kung malalaman natin, mga kabataan, lahat naman po may mga pangarap Lahat naman yan gustong umasenso. Yun nga lang, pag nade-depress o nadi-disappoint, hindi nila nakukuha yung gusto nila sa una, nawawalan sila ng lakas ng loob. Ayan. Tama, yung pinaka-ugat ng problema. Yes, magulang, di natin malaman kung anong background nga. Oh, yes. Okay, Edwin, kuya, ayan, solve ka ba dun sa sagot ni Professor Malonzo at Senator Trillanes? Sir, salamat po. Sana po matupad po yung pangarap. Sana po manalo po kayo. God bless. Thank you. Salamat po. Ano nga ulit pangalan ni Kuya? Edwin? Arnel Bolinao. Si Kuya Arnel Bolinao, isang security guard din sa Caloocan. Baka Bolinao Security Agency. Okay, Kuya, maraming salamat. Thank you po, Kuya Arnel and Edwin. Ayan. Maraming salamat, Edwin Duque Malapitan Trillanes. Parang Boy Gonzales, Dumagoso, Versosa lang yan, at saka Lacuna. Nawala na si Edwin. Ayan, okay. So, balikan natin si Senator Trillanes at Konsehal Professor PJ Malonzo. Ayan, alam po nyo, Senator Trillanes, sir, ayan, bumabalik na naman po ang problema natin sa illegal drugs. Ayan. Di ka ba nagpapasalamat kay dating Paulong Digong? Ang best friend niya, Sen. Marami na walang mga drug pusher, mga drug addict, although na maganda noon pero sabi nga, sumobra. Ayan. So, yung problema sa drug addiction, illegal drugs, Senator Trillanes, sir, ano ang dapat solusyon dyan? Well, dun sa national level, ito lang, to be fair to the Marcos administration. Actually, mas maraming nahuhuli po ngayon na nasasabat ngayon. Kasi nga, gaya nga nung mga nasasabi ko nung mga nakaraan, base po sa na-discover namin nung ako ay senador pa, hindi naman po talaga hinahabol ni Duterte yung mga drug lords. Kung hindi meron siyang pinoproteksyonan, yun si Michael Yang, yun yung drug lord niya. Kaya
na centralize po, na monopolize yung drug trade nung panahon niya. Isa yung favored drug lord niya, yun yung nagpapasok nung tone-toneladang droga sa Pilipinas noon through customs. Kaya ngayon sa Marcos administration, wala ka na mababalitaang nagpapasok ng tone-toneladang shabu. Nung panahon lang ni Duterte yun. Hindi nga niya nahuli kung sino yun. Hindi niya sinasabi kasi kakampi niya. Yun yung partner niya, si Michael Yang. Anyway, ang solusyon po natin dyan, gaya nung na-mention ko po kanina, dalawa po, para holistic siya, yung demand side tsaka supply side. Itong supply side, kailangan habulin yung mga nagsusupply, yung mga gumagawa nito or nag-import nito, kung sino man, ma-identify nila yan at pagka nakita nila na dito nagkakahulian, madi-discourage silang gumawa o mag-import. So, yan po. At the same time, doon naman sa mga nalulong, kailangan talaga yung rehabilitation system ay ma-institutionalize para matanggal sa sistema nila. It will be an opportunity for them na magkaroon ng panibagong buhay. Dito sa Caloocan, yung isang pinopropose namin, after nung rehabilitation program, merong employment para maengganyo silang to voluntarily enter doon sa rehabilitation program para pag na-complete nila yon ay eto na, magkakaroon sila ng trabaho at makakatulong sa pamilya. So, both sides. Pagka kumonti na yung mga addict, edi wala nang bibili. At pagka kumonti naman yung nagbebenta, wala namang mapagbibilihan na yung So, kailangan both sides ang tututukan po natin. Ayun yung Senator, yung style ni dating Pangulong Digong na the order is dead or alive. Ayun nga. Talagang hinahanap mo na naman yan. Kaya ka pala busy dyan. Pero, incidentally po, yung Caloocan ng ground zero sa war on drugs ni Duterte noong nakaraang administrasyon, ang dami hong namatay dyan. At makikita nyo talagang yung nakorsonadahan lang. Ang nakikita po kasi, ang pinapabalita, yung mga notorious, ito yung pinatay. Pero ang sistema nga natin, kung notorious yan, ikulong natin. Diba? Ikulong. Itong iba, kagaya ni Kian de los Santos, taga-Caloocan po yan. Marami pang kagaya niya na nakorsonadahan lang. At paano natin maibabalik yon? So, hindi pwede talagang gawin yung ganong estilo. Ayun. At Lakay, siguro akong pahabol ko na lang, pagdating po sa, nabanggit natin yung drugs ay pagka-drugs, kasama na yan sa peace and order. Pero pagdating naman po sa peace and order sa Caloocan, ano po yung ating mga plano? Kasi lalo na ngayon, nabanggit nyo rin po kanina, mataas ang crime rate sa Caloocan. Yes. So ano po yung pwede nating magawa para yung krimen ay hindi man po tuluyang mawala o maalis, ay mabawasan man lang kahit papaano? Ang proposal po namin dyan, magtatayo tayo ng Emergency Management Command Center. Tapos, yaan yung magmamonitor nung mag-i-install natin ng mga high-resolution CCTV cameras all over the city. Ito yung may facial recognition software na. Tapos, normally kasi yung CCTV natin passive, nagre-record lang siya. Ito, yung command center na yun, imo-monitor niya in real time yung nilalabas para kung merong krimen na nangyari, makakapag-responde ka agad. Real time. Oo. Yung So, in that regard, magkakaroon tayo ng rapid reaction teams. Tapos, dahil kakaunti lang ang pulis, ang PNP sa buong Caloocan, magkakaroon tayo ng mga force multipliers. Ito yung mga citizens patrol para habang kahit kaunti yung mga pulis, may mga rumoronda na mga
Tanods tsaka Forts Maputo lang Multipliers. Senator. Napansin natin dati may mga barangay Maraming tanod na tanod. nagro-ronda. Ngayon Ay, parang nawala na. May dala pang batuta. Nakachaleko. Yantok. Nakachaleko. So, i-revive po natin yan. Tapos may citizens patrol din. Kahit yung mga homeowners, sila rumoronda para, alam nyo naman, mahirap gumawa ng krimen na alam mong may magre-responde dyan. Kaya yan yung mga gagawin natin. At again, kung masosolve natin yung problema sa illegal na droga doon, paigtingin natin yung operations natin dyan, maglalagay po tayo ng barangay intelligence network. Kasi alam nung mga sulok-sulok na sa barangay kung sino yung mga pusher dyan, sino hindi. So, gumagamit. So, marami po yung ating gagawin sa peace and order. Mabalik lang natin kay Michael, yung Senator Trillanes. Alam ko, malawak yung network. Nasaan na ito? Ba't nakatakas? Andito pa ba? Tuloy pa ba ang illegal drug operation niya? Wala na po, no? Ngayon na basag nga yung sindikato nila. Ito po yung namamayagpag nung panahon ni Duterte, yung Pogo, sila nagpasok niyan. Pati yung Farmally, siya din po ang nasa likod niyan. Tapos yun nga, yung mga tunay-tuniladang droga na pinapasok nun sa customs, siya rin po yan, protektado siya kasi kapartner niya po si Duterte. At ito, nung hinuhuli na, di ba, nakita nyo yung sa Quadcom, nahuli yung kapatid ni Michael Yang, yung si Tony Yang, yan po yung in charge sa Mindanao operations nila tapos lumipad na siya. Kaya nga itong mga personalidad na ito, nung panahon ni Duterte, sila yung mga protektado, hindi hinuhuli. Ngayon po, under the Marcos administration, talagang nabasag yung sindikato, hindi lang sila Michael Yang, at pati yung mga sinet up nila na mga na sindikato sa PNP na nalaman nyo naman yung mga hinuli na mga generals at colonels na mga kasabwat ni Duterte. Nahuli na po yan ngayon. Ayan. Isa pa bago tayo magwakas, Senator, sir, mainit pa rin po ang issue ng West Philippine Sea. Ayan, pinag-usapan naman ni Senator Tolentino kanina. Yung espionage, grabe ang ngayon. Yung mga Chinese, ilang hakbang na lang nasa Pilipinas, nasa Palawan nung na. Isang araw lang lakay dito sa mismong area ng Intramuros, malapit sa Comelec, isa pong allegedly Chinese parang Chinese spy na may daladalang equipment na nakakapagsagap po ng mga impormasyon galing sa ating mga mobile devices ang nahuli ng NBI. Paano natin lalabanan yung mga ganitong grabing espionage na ginagawa sa Pilipinas, Senator? Again, sabi nga natin, iti-trace natin yan. Paano ba sila nakapasok? Pumasok sila dahil dong kasagsagan ng Pogo noong nakaraang administrasyon. Halos umabot po ng mahigit 1 milyon ang pumasok na from mainland China during the Duterte administration. At ngayon pa lang natin, dahan-dahan na de-deport yung mga tiwali at pero nakaugat na yung iba rito, kaya naghahabol po ang law enforcers natin dito sa mga na-establish na ganyan. Ayan. Senator Trillanes, sir, Professor PJ Malonzo, ayan, bilang panghuli po, ayan, unahin si Professor, ayan, si Vice, ang Colegial Killer, ayan. Nico. Bilang panghuli, Professor Colegial PJ Malonzo, ayan, bakit ikaw ang dapat ibotong Vice Mayor ng mga taga-Caloocan? Kung kinakailangan po ng mga taga-Caloocan na mas maging transparent ang ating pamahalaan, nandito po ang Robin ni Batman, PJ Malonzo po. Ayan. Transparency. Ayan. At Senator Trillanes, sir, ayan, bilang kandidato sa pagka-mayor, ano masasabi mo? Bakit ikaw ang dapat nilang ibotong mayor ng Caloocan? Dahil naghahangad po ang Team Trillanes, hindi lang kasi ako, kasi buong team po kami, yan, sila Vice Mayor PJ Malonzo at ang aming mga slate. Ang Team Trillanes po ay nag-aalok ng pagbabago para sa lungsod ng Caloocan. Alam po ng mga taga-Caloocan na lugmok na ang aming lungsod, talagang iba't ibang problema ang kinakaharap araw-araw, tapos wala pong mga regular na benepisyo ang mga taga-Caloocan. Lahat pong yan ay tutugunan po ng Team Trillanes, kaya kung naghahangad po sila ng pagbabago, naririto na po.
Ayan. Ayun. Senator Antonio Trillanes, sir. Ayan, kandidato sa pagka-mayor ng Caloocan. Maraming salamat. Thank you po. At Konsehal, Professor PJ Malonzo, kandidato sa pagka-vice-mayor. Maraming salamat po sa inyong dalawa and good luck. Thank you and good morning. Daming bayan. Oras, Sister El. Lakay, 9:29 na at Lakay, ihahabol ko lang dahil ngayong araw na, tama ba ako, Tita Malu, ang huling araw ng Bakit Ikaw? The DZRH job interview at again po, nililinaw lang namin ni Lakay sa mga nakaraang interview, baka po kasi may maningil doon sa mga senatoriable, sa mga party list, at sa mga naisalang natin na galing naman sa mga tumatakbong mayor, vice mayor, wala po kaming sinisingil. Pag may naningil po sa inyo, ipagbigay alam nyo po sa amin, ipapahuli namin sa NBI. Ang oras. Teka muna, yes, Sister El. Nakot may mga maapila. Paano naman yung kalaban ni Senator Trillanes at saka Mayor PJ Malonzo, ha? Di daw ba sila bibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag din? Sayang. Itatanong natin kung paano Lakay. Sige, babalikan natin yan. Oras, Sister El. Ang oras po ay 9:30 na ng magandang umaga. This time check is brought to you by